Ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owners ng El Bico Kakanin, si Mr. Eugene at Lai Gato. Good morning po, ma'am and sir. Good morning po. Good morning po, mga Pro Pinoy. Lay po ba? Lay o Lai. At sakto lang. Lai and Eugene. Eugene. Meron na ba kayong meron na ba kayong tawag nito? Jingle? Wala pa Kasi po. di ba may El Bimbo, El Bimbo. Wala pa po, El wala po. Bico, El Bico. Okay, ganun po, may idea na Dapat kayo. meron kayong jingle niyan. Di ba? Kasi ang Pilipino mahilig sa kakanin. Yes. In fact, my father-in-law, talagang may suki siyang gumagawa ng kakanin eh. Hindi po pwede yung mayroong affair sa bahay Walang kakanin. na walang kakanin. Oo. So siya mismo ang magbubukas ng mga kakanin. Ito, sapin-sapin, di ba? Mga blanca, tapos biko, Biko. puto seco, mga ganyan. Oh. Sobrang Handaan. hilig. Yes. Talaga. Tapos may tawag nito yung puto. Puto. Puto with cheese. Wow. Ngayon, Halaya. ngayon may puto flan na. May leche flan sa ilalim. Meron po kayo nun, ma'am? Yes, meron din po. Meron kayo lahat? Opo. Ayan. Lahat ng kakanin, meron. Name it, we have it. We have it. But I will give a suggestion. It will become the best seller. Yan po. Mamaya na. Mamaya. Kwento muna tayo. Kwentuhan mo muna yung ating mga viewers and Yes. listeners kung paano tayo napupunta sa kakaning negosyo. At kung bago yan, anong ginagawa niyong mag-asawa? Dating work. Before po magkaroon ng LB ko kakanin, nag-work po kami parehas. Ako po sa office po, secretary, sa purchasing po, yung mga iba-ibang company po na napuntahan namin. Siya naman po, Hayaan mo siya magsalita. Ako naman po isang TNVS driver po nung araw. TNVS driver. And then, sa kinakapos pa rin po kami, gumawa siya ng way para... Kahit kayong dalawa na nagtatrabaho, kinakapos pa rin. Opo. Ngayon, gumawa siya na para makatulong sa amin. Ayun po, na hanggang sa dumami yung orders. Kumbaga, patry lang po eh. Kumbaga, testing. Subok lang. Saan mo naman nakuha yung talent na yan? Magluto. Kasi alam mo, minsan galing kay lola, Mama. galing kay nanay. Yes. Ikaw, saan mo nakuha yung talent na yan? actually po, natuto lang po akong magluto ng kakanin. Sa akin lang po. Kasi po, pero before po talaga, ng mga bata po kami, na mahilig po talaga kami kumain ng kakanin. Kasi ang lola ko po nagluluto ng suman. Pero wala naman po siyang binamanang recipe or anything. Basta si kakanin po, si LB ko po, bigla na lang po siyang dumating. Bigla na lang po siyang, although alam ko pong magluto ng biko dahil nga po nakikita ko, hindi ko naman po na papasok siya or magiging business po siya eventually. Ang maganda kasi dito sa mga kakanin ito, yung mga raw materials mo, like for example, coconut, yung gata ng coconut. O, kailangan mo yan. Niyog. Para talagang malinamnam yung lasa, di ba? Yung mga ube, locally available yan. Of course, yung sticky rice. Malagkit. There are two kinds of sticky rice. Yung isa puti, yung isa naman ay violet. So, na-access mo ba yung supply na yan? Kasi ang hirap niyan eh. White lang po talaga yung usual na ginagamit po namin. Sa market lang po talaga kami bumibili. Sa market. Yes, sa market lang po. Ano kaya maging diferensya no, kung bibili ka rin ng yung talagang black or violet na malagkit? Actually, hindi ko pa po talaga siya na-try po. Subukan mo. Yes. Subukan mo kasi Tikman iba kasi natin. yung appeal eh. Akala nila, ito, halaya ito. Hindi pala halaya kung hindi Biko biko pa rin. Yes. Biko na ang kulay ay violet. Pero palagay ko pareho naman yung lasa Lasa. niyan. Siguro yung dating lang, no? Kulay. Wow, ang dami niyo pong pinapakita sa screen. Oo nga eh. Pero ang mga dala po natin dito ay yung mga bestsellers. Yes po, yan po yung madalas na sasama sa bilao po na orders po. Ano-ano po ito? Yung pong Biko Classic po, yung natural po, na may langka. And then, the maha, sapin-sapin, kasaba cake, tsaka pichi-pichi, and the Biko Ube po.
Ayan. Ayun. Pero nag-start po talaga Bicol lang. Yes po, Biko lang po talaga siya. Iba-ibang klase ng flavor ng Biko. At paano niyo po ito minarket? Nag-start po kasi ako, nagpa-pre-taste lang po ako. Pre-taste lang po, na parang sabi ko lang po, try lang po, kung may mag-order, go. Yun po, so sa barangay po namin, nagpa-pre-taste po ako. And then, after ilang days, may tumawag na nag-order na po siya. So, doon po nag-start yon. So, word from mouth na po, na ganito, ganyan po. Yun Ang po. ganda naman ng story. Free ano? taste lang po. Subok lang. Try. Wala Spot namang try. mawawala. Di ba? Yes. Nasarapan. Nasarap. Tapos Order. nagsimula yan, word of mouth siguro, no? Yes, word of mouth Word po. of mouth. Di ba? Kailan po kayo nag-stop naman sa trabaho? Nung magsimula na po yung pandemic, bali totally nag-stop na po. Total lockdown eh. Opo. Di ba? Tigil trabaho Opo. yun eh. Ngayon, ang ginagawa ko, ako na po yung nagdi-deliver mismo ng mga bilao orders po. Paano kasi walang access palabas eh. Ayan, ganun po. Ako, labas-pasok ako ng Metro Manila, ganun. So, nakatulong talaga sa inyo ito dahil during the pandemic, lalo na yung 3 months na lockdown, wala naman talagang income eh. Yes po. Actually, Diba? si LB ko po, yung po siya yung naging source namin talaga po, nung time ng pandemic. Ng income. Yes, ng income po. And nung matapos yung lockdown, nung bumalik na sa normal, hindi ba kayo tinawagan ng mga boss nyo na, oy, mag-report na kayo? Oo, balik na. Actually po, nung nag-start po kasi ako na mag-LB ko na po, wala na po akong work na, nag-resign na po ako noon. Kasi, mas pinili ko po na mag-alaga po ng mga bata. Yun po. So, nag-isip ako ng way para makatulong sa kanya kasi siya lang po yung nag-work that time. Ang sweet naman. Ano? Yes, Yan ang tunay na magre-resign. pagmamahalan. Di bali na walang pera basta may biko. Wait. Makasama ang pamilya. Di ba? Yan ang tunay na pagmamahalan. It's a team effort. Yes. Supportive naman si Mr. Dahil siya na nga Deliver. nagdi-deliver. Oh. Sipin mo naman yan. It's a teamwork. So, hindi mo na kailangan yung lala move kasi love mood. Love mo. Wow ko nga. Dami mong baon na. Love move. Love move. Di ba? Saka bago umuwi, sir, ako nabibili ng romance niya bago umuwi ng bahay. Nandyan na, parang tomorrow morning. Luluto na lang. Oo. Ang Okay, galing. Jean, maghanap ka ng yung malagkit na pula. Para naman ang sa ganun ay meron kayong variety. Kulay. Di ba? So, dito sa mga kakanin na yun, ito, alam ko naman lahat yan masasarap. Ano yung best seller dyan? Yung pinaka. Yung maraming ino-order talaga araw-araw. Kasaba cake po. At saka Kasaba. sapin-sapin po talaga. Gulat ka! Kasaba cake? Yes po. Ngayon po talagang everyday po may naghahanap ng kasaba cake. Magkano po ba si kasaba cake, ma'am? Iba-iba po yung price namin. Yung pinakamaliit po namin na solo is 80 pesos po. 80. And then po, yung susunod po na pang 2 to 3 person, 120 po. And then po yan po, family pan po, 450 po siya. Okay. Dito sa kasaba cake, bumibili ka ba ng talagang tawag nito, kasaba? Yes po. Tapos kinakayod mo? Nagkakaskas po talaga, nagkakayod po talaga kami. Matrabaho yun eh. Opo. Magkano bang kilo ngayon ng kasaba? Ngayon po, before po nung nag-umpisa ako, 20 lang po eh. Ngayon po, 30 na eh. Ba't hindi ka na lang bumili ng flour? Hindi ka na Kes. gagasgas at I think mga 30 pesos din ang kilo ng kasaba flour. Actually, na-try ko po siya, pero mas iba po eh. Mas masarap po talaga yung Galing sa mismo kasaba. natural na kasaba po. Na gano'n. Actually, may mga customer po kami na nagtatanong kung totoo daw po bang kasaba cake. I mean, kasaba po, kamoting kahoy yung ginagamit namin sa kasaba cake at saka sa pichi-pichi. Sabi ko, opo. Kaya bumadali. Kasi wow. So ngayon, wala kang grinder. Wala po. Mano-mano. Para Mano-mano mapapabilis yan, of course, yung pagbalat, kailangan talaga mano-mano yan. Pagkatapos, ilagay mo yan sa grinder, ayun, na mapapabilis yung trabaho mo. Kasi pag kinakaskas mo yan, matagal. Di ba? Palagay ko si Mr. din ang kumakaskas niyan. Nung una po, siya po talaga yung katulong ko. Time na nag-start pa lang kami, siya po talaga 10 kilos, 20 kilos, ganun po. Madami. 20 kilos. Mas masarap nga yung kinakaskas. Alam mo bakit? Kasi yung juice niya nandyan kasama. Yes. Whereas pag Extra. flour na, wala na yung juice niya. So, tubig na ang ihalo. Panghalo. So,
nasubukan mo ba gumawa ng cassava flour at saka itong original? Hindi pa po, na combination po. Hindi pa po. Hindi, yung, kunyari, gagawa ka ng cake na using Cassava cassava flour. Tapos, itong ginagawa mo na, i-compare mo yung Lasa. taste. Hindi pa po. Sa Pichi-Pichi po, nagawa ko na po siya. Oo. Na flour. Yung, doon pa rin po ako sa Kailangan mo na nga ng grinder niyan. Kailangan mo ng grinder. So, pag nabalatan mo na yan, lagay mo sa grinder, paglabas dito, ano na yan, ready to bake. Di ba? Napakaganda. Cassava cake pala. Bestseller. Alam mo, doon sa South Africa, yung cassava is one of the staple food. Dalawang staple food ng South Africa. Cassava at saka corn. Pero yung cassava is more popular than corn kasi mayroon silang tinatawag na fufu bread. Tingnan mo yan sa YouTube. Fufu Yes, bread. oo. Baka pwede ka rin gumawa ng fufu bread. Di Cassava ba? Hindi din ko yan. alam kung anong lasa noon eh. Gusto ko nga sumubok eh. Kasi in Africa, medyo i-ferment mo yan ng konti bago mo i-bake. Then you have fufu bread. Pag-aralan mo yan, Lay, fufu bread because you'll be the only one making fufu bread. Dito, sa Pilipinas. Malay mo, baka mag-click din yon. Oo, Di ba? bestseller Sige po. din. Okay po. Sige po. Ang sunod, ano bang popular na sunod? Sapin-sapin? Yes, Sapin-sapin. sapin-sapin po. Opo. Kasi po, ang kakaiba naman po sa sapin-sapin namin, di ba po, 3 layers siya. So, yung iba po kasi plain taste lang po siya. So, ano yung mga layers na yun? Yung iba plain ba? po, yung plain po, na natural po. Tapos yung second po is langka. Yung yellow po is langka Yellow. flavor Oh po siya. my God. So, malalasahan niyo po yung lasa ng langka. And then po yung dun sa ube Ube. po siya. Baka hindi na ako makaantay, ha? Andito. Mamaya na, mamaya na. Sapin-sapin. Okay, meron akong i-suggest sa inyo. Malay mo, baka maging bestseller din ito. If you go to a Thai restaurant, kakain ka, ang dessert mo dyan is malagkit at saka mangga. Mango. Di ba? Sticky rice. Sticky rice. Mango, sticky rice. So gumagawa ka rin naman ng Biko. biko. Instead na lalagyan mo ng tawag ito, yung sa ibabaw, latik. Latik. Huwag mong lagyan ng latik. Ang ilalagay mo ay mango. Mango. So, you will have now sticky rice, mango sticky rice in a cup. Oh. Hindi na Susubukan kailangan ko po. pumunta sa Thai restaurant dahil mahal pag umorder ka sa Thai restaurant. Kaya lang, siyempre yung shelf life yun. Oo, Madaling mabulok pag yung raw na mangga ilalagay mo. So, ang gawin mong minatamis yung mangga. Para nang sa gano'n na-preserve siya. Medyo tatagal na mga 1 linggo. Shelf life. So, meron din na fresh lang para pag in-order saka i-deliver. Di ba? Hindi naman mabubulok ka agad yun. Yes. So, I can assure you that will be one of the best sellers sa linya mo. Kasi, alam naman natin na talagang pagpupunta sa Thai restaurant, sticky rice with mango. Tapos yung sticky rice, nilalagyan pa nila ng coconut milk. Yung coconut milk na medyo matamis-tamis. So, ihalo nila yon coconut milk. So, ilagay mo sa ibabaw yung coconut milk or kaya i-separate mo yon. Basta ilagay mo yung mangga sa harap o sa ibabaw. Ayan. Sige po, maggagawa po. Magta-try po ako ng version ng LB ko. Ayan. Dito po muna tayo ulit sa sapin-sapin. Magkano po yung prices ng sapin-sapin? Ang small bilao namin ng sapin-sapin size 12 is 400 po. 400. Yes po. And then the medium po is 600. And then yung pinakamalaki po namin is 800. Oh, itong mga sizes na ito, Ayun ang small. Actually, mini size lang po yan. Dito ka lang po yung mga talaga mini siya. lang kasi para may imagination yung ating mga viewers. Oo, ganito ang mini. So, Ang mini po namin, ganyan po. Size, ano po siya? Size 10. 10 po. Actually, in-offer na po namin siya
Meron na po kaming size 9 na nag-worth lang siya ng 160 po. Kita mo, affordable. Yes po. Diba? And then yung mga ganyang size po is 220 to 240 po. Merienda na. Halos 1 kilo ito eh. So, mura na to. 220. Busog na. Pang ilan po? Ano po yan? Good for 4 po. Oh. 4 to 5 na po siya. Pero yung mas maliit po dyan, 2 to 3 po. Actually, mabigat ito sa tiyan. Sa tiyan. Kasi talagang siksik eh. Tingnan mo, ang Busog bigat. ka na. Opo. Busog ka na. Ito pong mga pinapakita natin sa screen na halo. May puto. Ano po Yan yung po. dilaw, ma'am? Sapin-sapin po siya, Okay. opo. Ano kasi po, ang concept po talaga ni El Bigo is assorted kakanin. Yes Sa po. isang- Yes. Pinabilao. Opo, sa isang platter po katulad po niyan, na si customer po ang magko-customize nito. Wow. Yes. So, si customer ang masusunod kung anong kakanin po yung gusto niya ilagay sa platter niya po. Ilang putahe po yung nasa loob? Yung pinakamalaki po namin, kung gusto niyo po na mas marami po talaga, is we offer po yung fiesta size up to 8 kinds. 7 to 8 kinds po siya ng kakanin. Fiesta size. Fiesta size po siya. Wala ka nang iisipin pa eh. Lahat. Parang nandoon na lahat eh. Hiwalay-hiwalay nyo na lang po Diba? ng plato eh. Ang dami mo ng handa. May palitaw rin. Yes po. Meron May din puto po. rin. May puto cheese po. Naku, Ano po yung cheese. nandito sa may bungad? Yung puti? Ay, sapin-sapin po siya. Kaya lang, iniba ko lang po yung, mold niya. So, bilog naman siya. Kasi puro bilog po siya eh. Yan po. Yung, Puto bongbong. pag Christmas po. The Pag season of Christmas Favorite po. mo yan, puto bongbong. Lalagyan mo ng butter pagkatapos yung tawag nito, yung kinayod na niyog. Nyog. Yung at saka po yung, yung kulay brown na maskubado po. Mas wow, champion. Oh. Diabetes ditong pinag-usapan natin dito. Nakakataka. Meron na po bang mga gobyerno, ahensya ng gobyerno na tumutulong sa atin? Yes po. Actually, assisted po kami ni DOST, yung pong program niya na set up. So, kasi po, before po, yung pong paghalo ng biko, medyo mahirap. And then po yung nga, Kakangalay. sa pagbibake po ng kasaba, kasi nung nag-umpisa po ako, talagang sa maliit na oven lang po ako. Actually, iniram ko lang siya sa sa bilas ko, yung oven niya. And then, sabi ko, hindi na kasya. Kasi nga, sobrang, Dami pag na. naaaway po dun sa building po namin, yung pong kasaba cake pag nagbe-bake po, yun po, nag-start po doon. Then, nakakuha po ako ng oven na parang para sa sarili ko po, yun po. And then, hindi pa rin po. Hanggang sa dumating po si DOST. So, isa po siya sa, sa binigay ni DOST sa amin sang setup. Yung i-upgrade yung oven po. So, 3-layer ka na ngayon. Ano lang po, one deck lang po One siya. deck, Opo. Sinong gumawa? Si Yoli? Hindi po eh. Kasi nung time na yun, hindi pa po namin. Actually, nagpa-quote po kami kay Ma'am Yoli nun. Kaso, syempre po si DOST pa rin ang nagde-design. Gumawa ka na ng 3-layer. Para na sa ganun ay talagang magmamass produce ka na. Marami-rami na. So, ano-ano yung mga equipment mo aside from the oven? Mixer po, and then the Planetary mixer? planetary mixer po, opo. Meron, po. Jacketed kettle din po siya. Jacketed kettle. Apo, for the biko po. So, kasi jacketed kettle mas maganda kasi even yung Luto. yung init. Steam kasi yung ano. So, meron kayong boiler? Wala po. Via LPG, sir. Via LPG po. LPG. LPG ang nag-iinit ng ng tubig. Apo. Tapos yung steam pupunta doon sa jacketed kettle. Yes, sir. Well, in effect, boiler na rin yon. Tapos, Boiler na rin yon. meron naman din siyang steamer na rep size. Kaya kahit pa paano. Blessing po yun si steamer sa amin. Nabili lang po namin yun ng Ano bang ini-steam? Like for example, sapin-sapin, ano? Yes po. Ini-steam More on talaga sapin-sapin, kutsinta, pichi-pichi. Kutsinta. Yes, yan po. Puto. Saka puto. Yan. Puto. At saka po, meron na pong leche plan. Yan. So, nakakapag-steam na rin po kami ng leche. Ang dami na. Tika muna. Ilang branches na ba kayo? Ay, actually, wala po. Sa bahay lang po talaga kami. May katulong ka, ma'am? Yes po, meron po. Meron po. Ngayon po ay 3 po. 3. Opo. So, wala kayong physical store? Before po meron, nag-try po kami.
kung nang magkaroon ng physical store nung nag-pre-pandemic. Kaso po, na tumagal lang po siya ng 4 months kasi halos napupunta po doon sa upa, sa expenses, sa overhead, yung aming kinikita. Okay. So, we decided na lang po na stop mo lang po siya. And then, most of our customer naman po ay sa online po talaga siya nanggagaling. So, wala rin po masyadong walk-in that time eh. Alam mo, like for example, talagang tempting ang kakanin. Kahit yung mga may diabetes, Titikim. or medyo paputang diabetes, Ay, patay. hindi mapipigilan nila kung hindi, pag may nakitang kakanin, talagang titikim. Tuturuan kita kung anong raw material ang gagamitin mo para nang sa ganun, kahit diabetics Makakakain. ay pwedeng kumain. Dahil wala masyadong carbohydrates, but it tastes like malagkit. Ayan. Oh, kasi Mamaya. unfair naman doon sa mga diabetics Yes. na Hindi gustong makakatikim. kumain ng kakanin na parang natatakot na kumain. But kung yung ano yung ituro ko sa iyo, palagay ko hindi na matatakot sila kasi baka yung like for example, ano bang fear kung kakain ka ng malagkit? Ang kanin kasi starchy yan. Yung starch, pag kinain mo na yan, i-convert yan ng enzyme natin into sugar. So, yun ang talagang delikado. Mas delikado pa yan kaysa uminom ka ng sweetened drink, yung kanin. But meron akong ituturo sa inyo para na sa ganon ay Mawawala ang takot. medyo mababawasan yung carbohydrates by 70%. Ayan. Hindi ko sasabihin dito para hindi magaya. Secret mo na. Kayo muna ang mauna. Later on, pang nag-click yan, siyempre, Pwede. kung boots, baka Lalapit. pwede mo naman kaming tuturuan natin. Huwag natin ipagdamot, pero eksperimento muna. Kayo po muna mauna raw. Kasi malay natin kung mag-succeed yun o hindi. Experiment din yan eh. Yes. Ngayon po ba may mga bazaars na naka-line up for this month, May? Actually, yesterday lang tawag si DOST inviting us po for the event po this coming May 29 to June 1 po sa Lucky Chinatown. So, hopefully nandun po kami. Yan, po yung naka-line up. Sa ano po? Lucky Chinatown? Yes po. Sa Maynila. Oh. Ayan. Alam mo yung mga foreigners, no? Ang mga ano kasi nila, yung mga dessert, yung mga cakes, mga kung ano, mga chocolates. Pero pag nakatikim sila, lalo na yung all-in-one nila. Fiesta. Na merong sapin-sapin, merong puto. Kutsinta. Which is may kutsinta, may biko. Di ba? May halaya. Wow, halaya. Sarap. May leche flan. So, pag nakatikim sila, magugustuhan din nila. Problem is, can we export that? Di ba? Balagay ko pwede. Like for example, yung tawag nito, yung kinayod mo ng niyog, tinanggal mo na yung gata. Pag ginawa mong ano yan, parang candy, pwede mong i-export yan. Di ba? Bukayo yan eh. Bukayo. Ang tawag niyan, bukayo. Gumawa ka rin ng bukayo. Hindi ka gumawa ng bukayo. Ang sarap kaya ng bukayo. Para na sa inyo na lahat. Para kompleto na, di ba? Yung, ang masarap na bukayo, hindi yung talagang niyog na. In between buko at saka niyog. Wow, sarap na bukayo yan. Ayan. Subukan nyo rin, ma. Subukan po. Parami na po ng prano niyo, prano. Yung mga hindi nyo pa po nadala dito, ano-ano pa po, para magkaroon sila ng idea kung anong bibilin sa inyo. Meron din po kaming bibingkang latek. Yun po. Yun po yung may matamis sa ibabaw. Yun, may leche flan din po kami. Meron din kaming kutsinta and puto. Yan. Magkasama. Ube halaya. Yan, meron din po. Ano pa ba? Kalamay. Yan, Kalamay. Meron din po. May pansit din po? Yes, opo. Nag-offer din kami kasi niya ng ano. Before kasi, diba nung nag-pandemic po, kakanin lang po. So, yung mga nagpa-party, nagba-birthday sa loob ng bahay, mayroon din po ba kayong pansit? Mayroon din po kayong pala. So, nag-start na rin po kami mag-offer. Yes, Spaghetti pang-birthday po. Kumbaga parang one package na po siya. All around sila eh.
At sarap All mo magluto, around. Ma'am Bel. Marunong ka rin magluto ng mga pansit bihon, pansit canton. Yes po. Di ba? Mickey bihon. Yes po, favorite po namin yun. May Mickey lomi Bihon. po Masarap ba? yung Mickey bihon. May lomi. Wala po kaming lomi. May lumpia rin. Ikaw, Jean, ano bang alam mong iluto? Taga-tikim. Taga-prito lang po. Taga-prito. Taga-prito at taga-tikim. May lumpiang sariwa rin. Ay, opa, meron din po. Magkano po yung pinaka-package kapag meron ding mga pansit? Nag-range po ang package namin. Nag-start po siya ng 2,000 po. Up to 3,000 po. Ilang po dahil po yung sa 2,000? Yung sa 2,000 po, may spaghetti na po, may pansit or palabok, meron na pong kakanin, may yung puto, may Shanghai. Sa ganun na po mura siya. naman. 2,000? Hindi ka malulugi. Good, depende naman po. 2,000 is good for 5 to 7 packs lang naman siya. Okay. So, maliit lang po siya na ano. So, kunyari, may birthday party, no? Ang imbitado namin ay 50. But alam naman natin na ang darating dyan ay hindi lang 50, kung hindi 70. minsan umabot ng 60 or 70. Anong package ang ano? Kino-customize na po namin yung ganun. Yung 50? Yes po. Negosyante nga sila eh. Kino-customize. Ang dami kasi no. Siyempre, kung ano ang gusto mo, like sa pansit, ano bang gusto mong bibilhin? Canton ba? Mickey bihon? Di ba? Yes. Siyempre, kaya pansit malabon, ayan, i-customize mo. But definitely, yung kakanin, fixed yun eh. Like, hindi, kinu-customize din yan. Ang gusto namin ay 8 klase or 9 na klase. Ayan. Customize din yan. Aside from dun sa mga package, ngayon po, nag-offer na rin po kami ng yung pong buffet kakanin. Aba. So, sa mga party naman po siya. Okay, sa mga diabetic, yung buffet kakanin. Na buffet pa nga. Opo, yun naman po yung para sa mga nag-party, yun po. Parang isang side po siya, nandun po yung tables ng different kinds of kakanin. Ilan? Parang pika-pika po. Ilan yun? Ano po siya, 7 to 9 po. 7 Depende to po sa 9. package po. Smorgasbord yun. Kakanin, smorgasbord. Mayroong corner for Di ba? kakanin. Nako, ang daming, I'm sure, maraming takam na Takam ng na. mga viewers natin. Kaya, Yes. Joanna, Andres Bonifacio Jr., ang mga comments habang nag-aayos ka pa. alam mo naman si Andres Bonifacio eh. Nakatutok po sa Nag-iensayo pag-aaral. na para kung anong kakantahin niya bukas. At medyo, siyempre, iniisip-isip niya magkakaroon ako ng keyboardist. Ayun. Ganyan, matutupad na ang pangarap. Kaya, take it away, Andres! Yes, Kong Butch and Miss Joanna. Ito ang mga bumabati sa atin ngayon this Tuesday morning from Reselin Benavides, Jocelyn Salupre, Sherilyn Plaza, Aileen Malinaw, Raymond Pangapanmea, Erlinda Bachelor, Regine Betty, Monet Ortiz, Liberata Martin Bautista, June Besina, JBM Tia, Remedios Malinaw, Reselin Benavides, Chona Balbuena, Joy Montero, Roger Cape, Samuel Ortiz, and Azitro Monet. Ayan, sabi ni Vic De Leon Lima, akala ko naman, Vic ko, ang sabi ni Joanna, Biko pala. Ay, ayan, Rich man. Akala ko rin. Ay! Hindi lang ikaw nag-aakala. Biko, mali ka naman. Dandahanin kasi. Rich Panto, sarap ng Biko. Lagi ako nakakatikim niyan sa maraming handaan. Ako, totoo ka dyan. Baby Jane Lagumbay, ang sarap niyan, lalo na sa umaga, tas may coffee, nakakabusog, makakatipid ka talaga sa kakanin. Lance Bernal, magkano po, bentahan nyo niyan? I think, binanggit na Binanggit na. An Lamigo, galing naman po ninyo. Sarap tignan yung mga kakanin nyo, nakakatakam. Pag namamalengke, hindi pwedeng hindi ako bibili niyan. Pasalubong, Ashley Mitch Labrador, nakakagutom na namang episode ito, nakakatakam. Ayan, ako, mamaya, excited na rin tikman yan. Junrel Malinaw, isa sa mga hinahanap ng mga Pilipino ang mga itong pagkain. Napakasarap, favorite ko, yung Biko, Anape Serrano, sarap naman yan. Lola ko gumagawa ng ganyan, pareho tayo at di ka nakakasawang kainin.
Lalo na pag may coffee. Mas masarap ako sa hot choco, mas masarap siya. Rosemary Obligana, yan dapat ang pinapabaon sa mga bata para hindi lagi junk food ang kinakain. Mabigat na at hindi agad magugutom, makakasiguro ka pa sa sustansya. Ayan. Ayan ang mga komento natin. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Mga komendo, puro natatakam. Natatakam. Ali kayo, libre rito. Tikim kayo. Oo. Maganda to, food tourism, di ba? Oo, Mga food tourism. biko, Totoo mga yan. hahanap-hanapin ng mga Americans. Ma'am, may mga resellers na po ba tayo? Yes po, meron po. Yung po kanina kasi sabi, hindi daw po siya makakauwi hanggat walang pasalubong galing palengke ng mga kakanin. Marami po kasing kakanin, di ba, sa palengke? May binabagsakan na rin po kayong palengke? Before meron, pero ngayon po, reseller po namin ay mga most of canteen po. Doon sa Valenzuela, ay mga pabrika po na canteen. And then po, may mga pwesto po. So, nagdi-deliver kami every morning po. So, by 2 a.m. kailangan po all set na po. Ilan po yung kailangan na order? Minimum, maximum? Minimum of, 2 to 3 tray po. 2 to 3. Tray po, naka-tray po kasi siya. So, yung pong sa mga reseller namin, naka-slice cut po kasi siya. So, para pong nabebenta nila ng mas abot kaya. Yun po. Ayan. Ayan. At least, no, like for example, siguro mag-approach ka rin ng mga restaurant. Bagay kasi yan din na partner sa coffee. Yes. Coffee with shops. Biko, coffee with sapin-sapin. Tapos yung coffee mo, walang sugar. Yan na yung sweetener Pampatamis. mo. Diba? Yes. So- Paano po ba kayo makokontakt kapag gano'n? Sige. Sa FB page po ni LB ko kakanin po. Yan. Ano yun? So yun yung page nyo. Yes po. Pag LB ko tatawag dyan, sinong sasagot? meron po. Yung mga anak ko tsaka siya po. Or ako po pwede pong sumagot At kayo dyan. po ang nag-market, sir. Yan. Hanggang gaano po kalayo yung kaya nating madeliveran? May- Anong vicinity lang, ma'am? Valenzuela lang muna kami nag-co-compress para hindi rin hirap. Kasi imagine mo buong Metro Manila. Malaki. Kailangan 10 Eugene yun. At along Metro Manila naman, sir, marami namang source dyan eh. Pwede man Lalamove, Grab Express. Meron naman po. Ayan. So, yun lang po. Facebook page at contact numbers nandun na po. Opo, nasa page na po. Ayan. Ilan po anak niyo, ma'am? 3 po. Meron na po bang nakikitang tagapagmana? Meron na po yung panganay po namin. Ilang taon yung panganay? Magto 21 po. Actually, Tinitrain mo na. ay, opo. Marunong din po magluto na. Marunong na po. Wow! Ano po pangalan ng mga anak? Si Elmo, si Eunice, tsaka si Can you Nixon. greet them? Paki-greet lang yung mga anak mo at saka yung mga supporters nyo at saka yung mga trabahante nyo. I-greet nyo. Elmo, Eunice, and Nixon, para sa inyo itong ginagawa ni Mama at ni Papa. And then, yung mga tao namin, maraming salamat sa inyo sa pagtuwang nyo sa LB ko. At syempre po, yun pong aming mga masugid na customer ay kundi po dahil sa inyo, wala po si LB ko hanggang ngayon. Okay. May tanong lang ako, no? Hindi naman Biko lang yung produkto natin. Bakit naging Il Biko? L. Bakit yun ang naging pangalan ng kumpanya? Ano kasi sir, nagsimula yan, yung letter E ng LB ko is lahat Eugene. ng start ng pangalan namin, Eugene at saka Lay. Eugene, Eunice, Elmo, and Eric's, yung bunso. And then yung L, sa kanya po yun. Solo. Apo. Solo niya yung L. Yes. Apo. Yung E, Ang dami nyo Oo, na. carry ko lahat. bakit Biko? Ayun po kasi yung unang-una ko talagang niluto at in-offer na pinapre-taste po talaga. Actually, no pinapre-taste po namin yun, wala pa po kaming pangalan nun. So, nag-iisip pa lang po kasi gagawa na po kami ng page kung saan po pwede nang mag-start mag-order, mag-inquire, yun po. So, yun po yung nag-came up na pangalan, LB ko. Ilang taon na po ang LB ko, ma'am? Magpa 5 years na this September po. Oh, magpa 5 years. Anong future plan nyo? Like for example, expansion plan. Meron ba kayong balak mag-expand aside from Valenzuela? Punta kayo ng Marikina. Metro Manila, like for example, Caloocan,
Yes po. Actually, nagki-cater na rin po kami sa buong Metro Manila. Nagdi-deliver na rin po. Yun nga lang po, wala pa kami mga store po. Pero, yun po, marami na pong order through our page na all over Metro Manila. Actually, may Cavite pa po, may Bulacan. Expansion po, siguro po, sa Valenzuela po muna kami maglalagay ng store po muna ulit. So, gusto po namin talaga doon po muna ilagay yung magiging store po ulit na LB ko. So, Ayun. eventually, yun po. And then, actually, looking forward po kami, kasi na-advisean po kami na ilagay po siya sa sa mga kakanin shop. Pasalubong store. Yun po. So, yun po yung target. So, more or less, kailan magbubukas yung physical store? Hopefully, next year po. Wow. Yun po. May bilo-bilo rin. Ay, opo. Pag merienda naman po siya. So, umaga po, tsaka merienda, meron kayong kakanin na na-offer. Meron po. Paano po yung luto nyo sa everyday? Puro kasaba po ba? Or Lahat po ng mga kakanin may biko. Kasi po yun nga po, katulad doon sinabi ko, yung mga reseller, iba-iba po yung in-order nila everyday. naubos naman po? Yes lahat po. ng gawa? Yes wow. po. Nagkukulang pa po? Opo. Ang lakas ng LB ko. Ayan. So, nakakailang sako kayo ng malagkit? Malagkit. Sa isang araw, hindi naman po umuubos ng isang sako po. Kasi may iba-ibang variant po kasi. So, hindi lang po siya nakastick sa isang sabi ko lang po. So, Kunyari yung malagkit, magkano ngayon ang kilo ng malagkit? Kasi mataas ang presyo ng yes bigas po. Yes. Opo. Nagre-range po ang malagkit ng 60 to 65 pesos po. Oh, Yun po ganun, siya. per kilo, 60 Per kilo po, 65. opo. So, before Wow. na nag-start ako, parang 45 lang Ang po laki siya. ng diferensya. Kasi yung rice din naman, siguro nung mag-start ka, nasa 40 40. pesos lang yung rice. Eh ngayon, nasa 58. 60 na ba? Oo. Ilang kilo po ng malagkit ang naubos sa Biko? Mga Isang araw? 8 po. 8 to 10 po siya. Pero kasi po, iba-iba nga po. Depende po sa, sa demand po ng mga reseller at saka customer. Minsan po, may customer. Ngayong araw na to, mas marami yung kasaba cake. Ganun. May gumagawa naman po sa bahay ngayon. Ngayon po wala. Kasi ang operation namin ngayon is gabi. Magdamag. So may tulog po ba kayo? Siya, wala. Wala kang tulog, ma'am. Pagtapos nito, matulog tayo. Oh, pero mahirap naman mag-drive sa umaga. Yes. Mainit eh. Sa gabi po, tulog. Anong oras po deliver mo, sir? 2 o'clock, kailangan gising na po kami. Kasi naka-prepare na po yung ihahatid ko eh. Ng 2:30 dapat, naisakay ko na sa sasakyan yun. Para... Madaling araw. Kailangan matapos kami before 5 a.m. para maaga rin may benta na sila. So, compared to your life before when you were still working, no? Siguro mas maluwag ang Inspirasyon buhay to. natin ngayon, di ba? Siyempre, dumadaan pa rin po sa struggle po ngayon. Ganun po. Oh, pero more or less, better than before. Yes po, At opo. saka itong ginagawa nyo para sa sarili na nyo. Yes, opo. We build Kahit for may mga pagsubok. Yes. Pero alam naman natin na itong mga pagsubok na ito ay talagang bahagi yan ng isang Pag-unlad. negosyante. Pero ang mahalaga po ay yung sikap nyo ay napupunta rin sa pamilya. Na in the future, may nakikita kayong iiwan sa inyong mga anak. tama. Hindi yung kagaya na nagtatrabaho lang kayo sa isang opisina, hindi mo naman maipapamana yon sa mga anak mo. Ito, sigurado kang itong negosyo na ito, maipapamana mo sa inyong anak, Ipatutong niya. sa mga apo in the future. Pwede po ba naming malaman kung may naipundar na dahil sa pagbibiko? Yun po, yung schooling ng mga bata po. Yung schooling ng mga bata. Nauunti-unti po kahit mahirap po talaga. Ayan, Yung congratulations. eldest ba, mag-graduate na? Hindi pa po actually nag-stop siya ngayon eh. So, mag-work daw muna po siya. For Work you? sa inyo. Ngayon po, accounting firm po. Actually, accounting office po siya. Ayan, Yun po. related pa rin naman. Related pa rin sa po siya. pagbebenta. Opo. Later on, siya na kasi ang mag-accountant ng Oo. kumpanya. Kailangan experience daw muna ko. Okay, siguro
yung ating mga viewers sa listeners nag-aantay kung Kung- anong magandang ipapayo mo sa kanila. Yes. Kayong dalawa po, mama. Kayo muna, mama. Sa pagbibusiness po, hindi po talaga siya madali. Kailangan po talaga, pag pinasok nyo po ang isang negosyo, dapat po yung talagang gusto nyo, yung passion nyo. Kasi yun po yung isang natutunan ko. Ang hirap po kasing pumasok sa negosyo na hindi nyo po gusto yung ginagawa nyo. Like po nang before na nagtatrabaho ka, ako, sa umpisa gusto ko, masaya ako, but eventually, I found it na hindi pala. Unlike dito po sa ginagawa ko ngayon na nagluluto kami ng kakanin, kahit anong pagod, kahit anong hirap, kahit anong puyat, masaya ka. Kasi gusto mo yung ginagawa mo. At nandun yung pagmamahal mo doon sa trabahong ginagawa mo. So, kailangan pag business ka, establish ka ng business mo, is yung doon mo ma-express kung ano yung ikaw, mamahalin mo talaga ng kahit anong mangyari, itatayo mo pa rin siya kahit ilang beses madapa man dun sa negosyo na yun. Ay, ganda naman ang payo na yun, di ba? Alam mo, the most important lesson, kung may gagawin ka, siguraduhin mo yung masaya ka. Yes, passion. Para lang sa ganon ay hindi ka mapapagod. Alam mo, pag masaya ka naman, walang kapaguran yan. Wala, Kahit hindi ka natutulog, hindi ka antukin. Masaya ka eh. Oh, yes. Diba? Papanaginipan mo pa yung trabaho ko, di ba? Diba? Ngayon, nag-aantay na ngayon sa yung manghuhula. Okay. At para ibigay yung pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik Andres Bonifacio Jr. Nako, eto na. Tignan natin, ha? Ang ating lucky caller ay manggagaling sa Payatas, Quezon City, Jobelyn Basario. Hello, Jobelyn. Hello po. Ayan, magandang umaga sa'yo. Nakapagkapi na tayo? Naririnig ba ako, Jobelyn? Yes po. Okay, ayan. Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Eugene at Ma'am Lay sa kanilang pagsisimula ng El Pico Kakanin. 5K po, sir. 5,000 pesos! Makakuha mo kaya ang 400 o madagdagan ni Kong? Malalaman natin. Itanong mo na, Miss Joanna! Nangasar talaga. Miss Lai, magkano po ang naging kapital? Start ako niyan is 1,500. Aba! 1,500 lang! Pwede na kayo magsimula ng sarili nyong negosyo. Kaya naman, bukas, 600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa hulaan mo. Ang kapital ko, back to Studio 2, Kombucha, Miss Joanna. Di ba may tip na patikim muna? Patikim muna. Hindi, Maliit pa hindi na. ganun kalaki. Ay, patikim eh. Yes. Di ba? Nagulat ako sa hampas ni Miss Jo sa katabi niya. 1K daw kasi yung hula ni Miss Jo eh. Ganon? Oo. Ay, hindi ka naman kasali, Miss Jo. Ayan. Kahit tumama ka, wala rin mangyari sa'yo. Yung excitement niya ko. Nakakatuwa. Yung 1,500 po, raw materials muna ng patikim. Yes po. Actually, hindi po kami nag-expect na in return kasi nga po, pre-taste lang po siya nung time na yun. Yung 1,500 po na yun ay galing kay Mr. Yes. Oo. Ikaw talaga, sir. Kasama ka dito. Kaya anong payo mo pa? Tsaka ano yun, ma'am eh. Kaya nag-try kami ng patikim sa iba. Di ba, pandemic. Para sila ng free food. Kumbaga, pasasalamat sa mga nagbabantay, yung mga police, basta sa mga checkpoints nun. Yan, pinapadala namin. Appreciation. At may umorder naman po sa mga bantay na. Afterwards, kinabukasan lang, mayroong umorder agad isang bilao. Then, yung mga kalugar namin, umu-order din. Sa dami ba naman ng chismosa eh. Kumalat agad yung balita. Word of mouth, word of mouth. Totoo naman yun. Word of mouth. Chismosa. Tawag sa Thank you. Bisaya yan, Radyo di Bagtas. Salamat sa mga chismosa. Ayan, maraming salamat po Sir Eugene at Miss Lai. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng El Pico Kakanin nila Mr. Eugene at Lai Gatok.
Bukas tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga tatanging stories of nego success na ang inspirasyong dala ay pwede nating maging gabay sa pamumuhunan. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Prospero Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!